So, kamusta everyone? Nag-take 2 tayo. So, August 18 ng 2026, 10:55 ng umaga. So, kakagagaling lang natin sa palengke, kumuha tayo ng rasyon ulit ng pagkain. Tapos, balik na ulit dito. Nako, kung wala yung nanay ko, hindi ako makakarating sa lugar na yung sasabihin mong nandun na tayo sa malapit. Andun na tayo sa malapit sa finish line, kumbaga. So, napakalaki ng hirap ng nanay ko noon. Ngayon, kahit ngayon. Noon, tsaka kahit ngayon. So, nung nasa sementeryo ako ng St. Francis Cemetery sa Barangay Pinagtipunan, General Trias, Cavite. So, doon ako nag-stay sa loob. So, pagka bumabagyo, katabi ko mga nicho. Kasi yung mga nicho doon, yung mga pangmayaman, yung mga may bahay, mga bahay na nicho. Tapos, yung tag-init noon, yung nanay kong nagdadala ng pagkain ko doon sa sementeryo. Siya yung nagdadala. Araw-araw yun. Nung nakatira pa kami kala Ate Edna doon. So, araw-araw yun na nagdadala doon na hanggang sa napagod siya. So, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa niya. Nadalhan niya ako ng pagkain. So, kikita na lang kami sa palengke. So, mga brad, napakaraming nangyayari na hindi nyo alam. So, kanina may naiisip ako at naiisip ako na yung katulad ng mga influence. Kasi kanina nagsishare ako dun sa mga tropa para makita nila yung huli. Kasi pagka yung wala kang alam, yung katanga-tanga ka sa realidad na ginagalawan mo, ang sasabihin na lang ng tropa is baka baliw ka na o baka siraulo ka na. Minsan paghihinalaan mo na walang alam, siyempre, at minsan naman paghihinalaan mo na binabaligtad ka, na wala din silang alam, na kunyaring wala silang alam, binabaligtad ka ngayon. So, ganun ang tema. So, pinaliwanag ko sa kanila na may nangyayari ito yung topic natin ngayon is paano nga ba na-influensya ng masama at ng mabuti yung isang bansa o sabihin na natin buong mundo. So, dito ipapakita ko sa inyo yung nangyayari dun sa ibang bansa. Katulad sa yung pananakop ng mga Muslim. Sa Iran, ang bansang Iran dati is Christian country ang Iran. 1960s yata, 70s. 1970s o 60s. Hindi ko sure, pero alam ko 1970s yata. So, isang Christian country, Kristiyanong bansa ang Iran. Hanggang sa pinasok sila ng Muslim. Kaya nagtataka ako, yung Iran dati, nung pinakita yung picture, parang Amerika to. Nagugulat ako, parang Amerika to, hindi naman Iran to. Kasi nung 1970s, yung suot nila is kung ano yung sinusuot ng mga Amerikana, yung mga hindi sila conservative, kumbaga yung sexy na, yung tama lang. So,
Nagtataka ka din nung year 1990s to 2000 to 26 dito. So, nagulat ka na halos lahat na sila doon, Muslim. Na may mga burka, may mga... So, ipinakikita ko sa inyo yung ano yung impluensyang nagagawa. So, yung paano sila gumagamay o paano sila nananakop. So, dun sa bansang Iran, nung pumasok ang Muslim dun sa Christian country ng Iran, so unang-una nilang nagawa is yung maglagay ng mga tao sa gobyerno. So, ganun ang sistema na nangyari. So, kaya nung lumaw ng kumbaga yung taon-taon tumatagal hanggang nauunti-unti na silang nasasakop at napupuwersa. So, nagpasalamat sila kay Trump dahil si Trump ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng freedom na makapamili ng susundang Diyos at makapamili sila ng gusto nila. Kasi doon sa bansang Iran na dating Kristiyanong bansa, siyempre naging Muslim sila, marami silang sinusunod na kautusan. So, at yung kautusan na yan ay yung sinasabing magburka ka, maglagay ka ng takot sa mukha, ganun ang kautusan noon. So, nung dumating si Jesus, nawala naman yon, tinanggal na yung mga kautusan na yun. So, nung hindi tinanggap ng Hudyo ang kautusan na yon, hindi nila tinanggap si Jesus, siyempre, yung kautusan dati, nanatili yun at sunod-sunod yun. At hanggang ngayon na ginagawa. So, pinakikita ko sa inyo dito yung impluwensya ng nangyayari. So, hindi naman tayo against sa mga Muslim. Kasi yung prinsipe ng Saudi, sabi ko nga sa inyo na isa rin sa naniniwala sa atin na nakakatuwa na ang mga Muslim ay sumusunod sa tama at totoo. Yun nga lang, marami talagang pagdadaanan na hindi mo agad mababali, hindi mo agad mababaluktot, hindi mo agad itutuwid yung mga mali. So, katulad ng ginawa nila, ganun din ang sistema ng pagtutuwid. Hanggang sa tumagal hanggang sa maayos natin lahat. So dito sa nangyayari sa Pilipinas, andito na yung sinasabi kong diskarte, kung paano yung diskarte ng yung mga Muslim sa ibang bansa. Ang diskarte naman dito, ganun din. So, sinong humahawak ng gobyerno? Ang humahawak ng gobyerno ay mga iglesia, di ba? Totoo hindi? Mga iglesia ni Cristo ang humahawak ng gobyerno, di ba? Totoo? Totoo ba hindi? Kasi parang meron silang binibigyan lahat ng mga pondo, kumbaga kung ano yung maaabuli ng Pilipinas sa mga iglesia ni Cristo, ipinopondo ngayon sa gobyerno. So dito ngayon naging unti-unti na ini-influensya ng mga demonyong to ang Pilipino para masistema niya lahat ng bansa. So, ang mga kaalyado ng mga Muslim, ng mga iglesia ni Cristo na to, mga Muslim din. Pero hindi nila alam na sila mismo tinitira ng mga gagong to. Totoo. Yung nangyaring gera sa Marawi, mga Muslim yun, di ba? Sa Marawi.
Sino nagpakana ng giyera doon? Duterte. Kaninong tao si Duterte? Mga Iglesia ni Cristo. Di ba? Kakampi yung bale, ang nangyari doon is itong mga Iglesia ni Cristo to, kumuha ng impluensya sa mga taga-China hanggang sa sinuportahan sila ng China hanggang sa nagkaroon sila ng lakas. Kaya wala agad-agad bumabangga sa mga gagong. Totoo? So, nandito na yung sinasabi nating impluensya kung paano nangyayari. So, kalimitan dito, kapag may, kunyari, napupunta ako sa lugar na, hindi, kunyari, dito sa Cavite, lagi ako nababarangay. Ang lagi kong naririnig, mga chairman, lagi. Sila agad-agad ang kinokontak nila para gawan tayo ng katarantaduhan dito. Totoo hindi? So, pinakikita ko sa inyo dito kung ano yung demokratiko at ito nga yung pang-influensya ng masama at mabuti, yung demokratiko at republican. So dito na bumaba yung paano nila gamayin ang isang bansa. So siyempre, pag may, kunyari, kilala ang mga Iglesia ni Cristo sa pagpapatakbo ng politiko, pagpapaupo ng mga politiko. Di ba? Ito. So, sa bawat lugar, meron silang mga tao. Katulad dito sa barangay o mayor o dito sa Cavite, meron silang mga pinauupong mga tao. Ngayon, ang mangyayari ngayon, itong mga politiking to na umasa sa impluensya ng mga iglesyang to, dahil nga kailangan nila ng pondo, saan ba sila kukuha ng pondo? Kung may pondo man sila, karagdagang pondo. So, siyempre, kakailanganin nila ng impluensya para manalo, di ba? So, dito na pinauupo yung mga bawat politiko sa bawat distrito ng bansa. Hanggang sa makubkob na tayo ng mga gagong to. Gamit pa ng impluensya ng mga gangster. Ito yung mga nandito na pumapasok yung mga Channel 2, Channel 7, yung mga Channel 2 na kilalang supporters at mga grupo ng mga Iglesia ni Cristo, di ba? Ang Channel 2. At sa Channel 7, ay isa rin mga panatiko o supporters ng mga Iglesia ni Cristo. So, dito nakikita kung paano niya ginagamay. Pinakikita ko sa inyo paano niya ginagamay. Kung ano yung nangyari sa Iran, ganito din sa Pilipinas. Kung paano niya ginagamay ang buong bansa. Nakuha niyo. So, yung nangyaring kaguluhan sa dito sa Mindanao is ginamit ang gobyerno para sakupin sila. So gamit ang mga sundalo natin dito para, siyempre, mga purong Muslimin dun So gagamitin ng gobyerno gagamitin ng mga gagong to ang impluensya ng gobyerno para kumuha ng mga sandatahang lakas para sumakop sa Mindanao. Kaya nagkaroon ng malaking giyera sa Mindanao. So kung noong unang panahon nailabas ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa iisang Diyos, sa tingin nyo kaya magkakaroon ng giyera sa Mindanao? Kung mismong prinsipe ng Saudi naniniwala kay Kristo. Ako niya.
So dito nakikita niyo yung pagmamanipula ng mga gagong to. Kung paano niya manipulahin. So siyempre, ikaw, politiko ka, o kapitan ka, mayor ka, gobernador ka. Titindihan ka ngayon, oy, andun si Jan, palisin mo nga yun doon. Ipitin nyo. Ano magagawa ng mga taga rito? O sabihin natin, kahit pa mga kamag-anak ko dyan, ano magagawa nila? Diba? Kung utusan yung presidente, o si Duterte ba, o si Bongbong, ewan ko kung si Bongbong kung hawak ng mga iglesia, kasi sa pagkakalam ko, mininong to sa iglesia, hindi ko lang sure kung totoo. Pero, binabatikos din niya ang iglesia. So, tinitignan lang natin. So, dito, pinakikita ko sa inyo kung paano niya sinisistema. Ngayon, kung isang politiko, pinatakbo ka dyan, wala ka naman, muchas ka lang. Ang pag-aari mo lang hindi ka naman katulad ni Bongbong na talagang mayaman. Ang pag-aari mo lang dyan meron kang kapirasong jeep, meron kang kapirasong tricycle, pinatakbo kang mayor ngayon. O meron kang kapirasong lupa dyan. Kasi nga't meron kang kaya-kaya ng konti, pinatakbo ka ngayon nila. Binigyan ka ngayon ng mga pondo para manalo. Ito pondo. Tsaka yung suporta ng mga iglesia, nasa akin, sige, takbo ka na. Ngayon, pag naipwesto na nila yung tao nila doon, ano na mangyayari dito? Diba? So, dito nga nagkakaroon ng mga dibisyon. Kasi dito malalaman yung mga politiko natin kung saan sila papanig, kung saan sila hahanay, kung saan sila gagalay, kung saan sila pupunta. Kasi maiipit sila eh. Kailangan ko bang gawin ng tama? O kailangan kong sumunod sa mga gagong ko? Ganun ang kailangan eh. Kailangan ko bang gawin yung tama akong gawin? O kailangan kong sundin itong mga demonyong to? Ganun. Ganun ang tema. Ngayon, ikaw kung mayor ka, pinatakbo kita. Ako yung bad ngayon. Ako yung bad guy dito ngayon. Ay, takbo ka. Manalo ka ngayon. Andun yung kaaway ko. Ipitin mo yun ha. Paalisin mo yun doon. Ngayon, yung taong yun, wala namang ginagawang masama. Yung taong yun, na walang ginawang masama, imbis na wala siyang ginawang masama, nakapagbigay pa siya ng karangalan sa buong bansa. So, nalito ka ngayon, naipid ka ngayon. Ano ba dapat kong gawin? Di ba? Ano ba yung gagawin ko talaga dito? Totoo? O hindi? So dito, mismo rin mga kamag-anak ko, nakakalabang ko rito. Sasabihin ko sa inyo. Kasi nga meron ditong influence ang nangyayari. Kasi kung once lang siyang pinuno, kung ano ang utak ng pinuno, yun din ang nangyayari sa baba. Nung nakaupo si Duterte, ang galing, di ba? Paano niya nagamay lahat ng mga tao? Oy, China, bigyan mo ako ng pera dito. Gusto ko trillion. Ilang trillion? 1 trillion, maliit yan. Dagdagan mo, paubutin natin 35 trillion. Eto na, may pondo na. Oy, dyan yung kapitan dyan sa ano. Eto, pondo mo, pak. Binigyan ko ng pondo. Sa kasusunod nyo yan. Diba? So, sinasabi ko sa inyo, at tulad ng ginawa ng China sa bansa, kung paano sila nagpaupo ng mga bawat tao dito sa gobyerno natin, kung paano nila nasasakop yung bawat isla natin, kung bakit hindi man lang nakalma yung magje-jet ski para palayasin daw kuno yung mga China dun sa Spratly, yung nanunungkulan pa, anong kakandidato pa lang ng pagkapangulo, ang tapang eh. Yun pala, magpapatumbong pala sa mga taga-China. Totoo? So maraming, sabi ko nga sa inyo, para kayo yung tao na
yung yung nambubudol sa mga baklaran o sa mga palengke, yung sa Maynila, yung mga mambubudol na madali lang kayong lokohin ng tao. Nakuha nyo? Na pagka yung sasabihin natin, eto nga, kaya kong pag-aalisin yan. Basta iboto nyo lang ako. Kaya kong panindigan. Baka isang taon, pasasabugin ko na yan. Anong malaon, naging boyfriend ng China. Nabakla ang putang ina. Kasi nga, wala kayong alam doon sa nangyayari. Kung sino yung kakampihan nyo, didikitan nyo. Diba? So, dito sa nangyayari ito, malaki ang sabit-sabit nito. Kasi kung hindi ako inumpisa ng mga putang inang iglesyang to, hindi sila dapat aabot dito eh. Ngayon, magkakasabit-sabit silang lahat. At hihingin ko yung suporta ng mga Republican na masuportahan ako ng solido. Yung buong suporta ng Republican, masusuportahan tayo ng buong suporta. Katulad ng ipinangako ko sa Amerika na unforgotten honors to the world. O yung hindi makakalimutang karangalan sa buong mundo. Hindi makakalimutang kasaysayan sa buong mundo. Eto na siguro yon na kung masusuportahan tayo ng malaki. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, unti-unti tayo minamanipula dito. Bibigyan ko kayo ng diagram. Eto, demokratiko. Dito sa baba, mga relihiyon. Andito na yung mga Jehovah Witness, mga Muslim, mga Iglesia ni Cristo, Katoliko, andito sa baba. Ngayon, andito naman, yung mga sakop naman nito, andito naman yung Channel 7, andito yung Channel 2, andito yung... Ngayon, yung sakop naman ng mga network na yun, mga radio station na yun, andito naman yung mga... hindi pa pala, yung mga reliyon, pagkatapos ng reliyon, mga politiko, pagkatapos ng politiko, mga network TV o radyo, pagkatapos ng network TV, radyo, mga tao naman ngayon. Paano niya i-influensya yung mga tao ngayon para sumunod sa demonyong to? Nakuha nyo? So, pinakikita ko sa inyo yung diagram, paano yung takbo, paano tumatakbo ang bansa natin. So, dito, nung nagkabistuhan na, nakita nyo ngayon yung mga hudas, yung mga makapili natin dito. Kung sino yung gustong magbenta ng bansa natin, nakita nyo kung sino yung mga taong gusto tayong traidorin, gusto tayong hudasin. Nakuha nyo? So, kung sabi nga, ang salita ng Diyos, ang pinaka malakas na armas sa buong mundo. So, sino kaya mapapaniwala ako to? Siguro yung mga walang alam, yung pangantao, nakakatawa talaga. Kahit nga ako Kahit ako. Kung tatanungin mo ako ng gano'n, nakakatawa talaga kung wala akong alam doon. Kasi hindi ko alam kung paano yung diagram, hindi ko alam kung paano yung takbo. Nakuha nyo? Hindi ko alam kung paano yung takbo. Ngayon, nung lumabas yung katotohanan sa isang Diyos, yung sangay ng demokratiko, nagbaliktaran ngayon itong mga relihiyon na to, itong nasa baba niya, yung hawak niya ngayon. Kasi, ang pinaglaban ng mga Republican, si Jesus. Ang pinaglaban naman dito sa kabila, yung isang Diyos nilang hindi naman nila kilala. Diba? Nakuha nyo? So, nagbaliktaran ngayon, nagka-division ngayon. Nagkaroon ng pagdidibisyon o pag-aaway-away. Pagtatalo-talo, pagdidibisyon. Kasi sarili mo, kalaban mo dun hindi yung, sabi ko nga, ang Diyos hindi gumagalaw, hindi sa mga grupo, kundi ikaw sa sarili mo. Mismong sarili mo, makakalaban mo. Kasi, sa simula pa lang, sasabihin ko sa inyo, bago pa lang nabuo ang sibilisasyon sa buong mundo, bago pa lang nabuo ang sibilisasyon sa Amerika, bago pa lang nagmukhang tao ang Pilipino, bago pa lang
naging tao o nagkaroon ng proper na sibilisasyon sa buong mundo, may Diyos nang sinusunod ang mga tao. Meron na silang Diyos, sila Eva, sila Noah, bago pa lang nagkaroon ng sibilisasyon. Nagkaroon ng sibilisasyon nung nagsimulang gunawin ng Diyos ang buong mundo at nagkaroon ng mga sibilisasyon sa bawat panig na mundo. Nakuha nyo? Yung si Noah yun, yung mga anak ni Noah, lahat yun may pinaniniwala ang Diyos. Gunawang mundo lahat, di ba? Patay lahat. Sino natira? Di sila. Sila yung natira. Wala namang ibang natira doon. Nakuha nyo? So, sa pinakikita ko sa inyo, yung ano yung impluwensyang na masama at impluwensya na mabuti rito. Pinakikita ko sa inyo na sabi nga ng Diyos, sila'y mahahayag sa kaliwanagan. Kumbaga nakikita, pagka naibigay mong katotohanan, nakikita sila ng hayag. Nakikita sila, nabubulgar sila. O ngayon, nagkabulgaran niya, hindi nagkaaminan niya. Nagkabaligtaran niya. Ano yung gobyerno? Ano balita niyo sa gobyerno ngayon? Ano balita niyo sa gobyerno? Nagkabaligtaran ba? Nagkaaminan ba? Nagkahulihan ba? Kung hindi nanalo ang Republican, wala tayong magkakahulihan dito. Kasi kung demokratiko nanalo rito, wala, ganun pa rin yun. Diba? Kaya sa susunod, iisipin nyo kung sino yung magbibigay sa inyo na maganda. Iisipin nyo lagi kung sino yung magbibigay sa inyo ng maayos na panunungkula. Sumusobra na naman. At umiiba na naman tayo na tumataas na naman yung oras natin. Kasi ang laki ng MB. Alam nyo, sira kasi itong cellphone ko. Eto, naka-Bluetooth mic ako. Sira yung mic ng cellphone na to. Yung ginagawa ko, nagre-record muna ako dito. Tapos ang laki ng file. Pinaliliit ko muna yung file kasi muchas ako. Wala akong pan-load eh. So pinaliliit ko muna yung file bago ko siya i-upload sa social media para mapanood nyo. So, daming proseso bago ko ma-upload. So, ganun. Baka ma-sponsoran nyo ako, di maganda-ganda. So, doon ko, pinakita ko lang sa inyo yung ano yung nangyayari. Pinakikita ko sa inyo yung hindi lahat ng taong kasama mo. Kasi dito, nung napunta ako sa lugar na lumaban ako para dito, nakita ko kung sino lang yung kasama ko. Ang kukunti pala nila. Kakapraso lang pala sila. So, nung nagpakahirap ako, nung marami na ako napagdaanan at naibunyag ko na at naibigay ko, pinilit ko at pinuwersa ko talaga na kahit makipagpatayan ako, wala akong pakialam. Kasi yun tama, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung maiipit ka, wala kang kakainin, wala kang matitirhan. Ito yung pinili ko, gusto ko tama eh. Ito yung tama kung dapat kong gawin, di ba? Totoo, di ba? Totoo, hindi. Hindi ako katulad ng mga politiko nyo. Huwag nyo akong gagaya sa mga politiko nyo na ang sinunod kung ano yung budget na tamang gawin. Di ba? Kung ano yung pondo na tamang ibulsa. Kung ano yung pondo na tama kung kunin. Huwag niyo akong gagaya doon. Ako kahit wala akong pondo na binibigay sa akin. Pero tatanungin ko kayo, ganong kalaki na bang kayamanan na naibigay ko sa inyo? Ganong kalaking kayamanan bukod sa pera ang binigay ko sa inyo? Wala naman akong perang binibigay sa inyo. Unang-una sa lahat, wala naman akong gintong binigay sa inyo. Anong klaseng kayamanan kaya ang binigay ko sa inyo? Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung sinasabi ko? So,
pinakikita ko sa inyo kung bakit nagkaganito ako dito. Kasi sabi ko nga sa inyo na kung hindi tama ang pinuno, anong mangyayari sa akin dito? Ako lang pala tama rito. Wait. Di ba? Ako lang pala tama rito. Wala nang matino rito sa atin dito. Dahil lahat dito, bakla. Mga babakla-bakla. Konting panakot lang, gulat. Wala na. Di ba? Ako, dun, ilang barangay dito sa Cavite ang pinuntahan ko. Lagi kong binibisita barangay dito. Kala mo mayor ako Kala mo skinny mayor ako dito Lahat ng barangay dito napuntahan ko na. Pinasok ko na halos lahat ng barangay dito. Barangay ng San Juan, barangay ng Tapia, sa Tapia pala hindi. Pumunta lang yung barangay doon. Barangay ng Bunga, barangay ng Santol, barangay ng Bagtas. Lahat yun napuntahan ko. Para akong mayor. Bumibisita ako kada barangay, putang ina. Hindi sa kundi yung mga nagre-reklamo sa akin. Nagre-reklamo ako, hindi naman ako nalabas ng bahay. Kasi nga doon sa video, kung saan nila ako nakikita, dapat mailabas yan Mailabas dapat yan para makita ng mga tao. Maipakita natin sa mga tao. Ano bang klase itong mga putang ina nito? Ano bang klase itong mga gagong ito? Paano nila ginagamay? Paano nila sinisistema ang mga tao sa baba? Sabi ko nga, kung nagkataong may baril ako, tang ina mo. Hindi ka tatagal ng 3 araw, tang ina ka. Pumunta ako sa Tansa, nag-aanap ako ng baril dito. Kalos paskam, iniikot ko. Sabi ko sa inyo, wala akong ginagawang masama sa inyo. Tarantado kayo. Tapos babalik, kayo pa ang ginawan ko na masama. Putang ina. Gago ka. Diba? Nasa 32 minutes na tayo. At pinakitaan lang kita ng pinaintindi lang kita sa mga pahakpyaw na kung paano gumagamay, paano ang recycle, paano ang evolution ng pananakop, influensya, paano ang diagram, pinakita ko sa inyo. Mga graphics o putang ina, etc. Pinakita ko lang sa inyo, lahat-lahat. Okay? At this is John Salgado, napagtripan ko lang na i-share to sa inyo. So, susunod na lang ulit. This is John Salgado ng The Rock of Jesus Christ. At sana may natutunan kayo. Kasi para hindi kayo patanga-tanga. Nakatulad ko dati, mas malala ako sa tanga kasi dati. Kasi ako dati, sinasabihan na ako, huwag kamay nga. Wala akong pakialam kasi dati, wala naman akong ginagawang masama. Yung makiisyoso ako sa mga ganun. Malay ko, nakiisyoso, binalita nga sa TV, hindi nakiisyoso din, nakisismis din ako, nakimiron din ako. Siyempre, nakishare-share din ako. Malay ko, na may mga tao pala na binabantayan ka dito sa baba. Kung ikaw ay kakampi nila o hindi. Kasi kung hindi ka kakampi nila, sigurado, wala kang alam na kung bakit ka ginagago, bakit ka, sabi nga dito, bastusin naman yan. Putang ina mo. Ang galing kong diskarte ng mga putang inan to. Tayo daw ay bastusin tao. Dahil iyon ang patakaran. Iyon ang pamalakad daw. Iyon ang kasunduan. Ang ipabastos ako sa mga tao dito. Para mawalan sila ng amor. Kahit nga nanay ko nawawalan na ng amor sa akin. Kahit yung mga kaibigan nawala ng amor sa akin. Ano ba yung amor? Yung pagtingin sa'yo bilang tao. Nakuha nyo? Kunyari, anak kita. Yung pagtingin ko bilang anak sa'yo. Nawala na yung amor ko sa'yo. Yun yung amor na sinasabi. Dahil nga ang patakaran, ang kasunduan ng mga gagong to, ay ipabastos ako dito. Ipatarantado tayo dito. Tapos lumabas tong si Gago, na yung kasi meron silang taga-chismis. Alam niyo yung taga-chismis? O ganito ha. Kunyari ikaw, si kunyari mga chismosa sa TV, o Christy Fermin o Jan ano ba?
So, ganito, gagawin nyo, i-chismis nyo ganito. Bastusin naman tao yan eh. Bastusin yung tao yan. Ano, maniniwala kayo ng tao? Hindi, doon sa sikat, putang na, babastusin nyo nga, bastusin tong gagawin to eh. Subukan mo, pag may baril ako, babarilin kita agad, putang ina ka. Nagkataon lang na pagtulong-tulungan ako dito, putang ina mo. Pero tanong mo ako sa lahat ng napuntahan ko. Pagtanong mo ako, yung mga tropa ko sa Biluna. Kahit nga doon nung unang panahon, binabastos talaga ako doon. Wala kasi akong alam. Wala akong alam eh, sa nangyayari. Meron pala silang mga tao na gumagamay sa baba, na nakichismis ka lang sa balita, putang ina, iba natingin sa'yo. Ganun tayo hinawakan ng gagong to. Ganun ka sinakal nang wala kang alam. Na hindi mo alam, bakit kulang yung sukli ko? Ganun ako, pag marami akong pera, wala na akong pakialam sa sukli. Bibili ako, yung pala, sinasadya na pala. Kunyari, bumili ka ng, kunyari, 100. Hindi mo na kinuha mo na lang yung sukli, gano'n. Yung pala, may nananadya pa lang gano'n, naipiting ka. Kunyari, kulang ng 10, iipiting ka nila ngayon. Yung sinasabi kong sinakal ka ng walang alam. Ginipit ka, inipit ka na hindi mo alam kung ano yung nangyari, ba't ka napasok doon. Yung pala, nakiisyoso ka lang, nakabilita ka lang, wala kang alam sa paligid mo, may mga siraulo na nakatingin sa'yo. Nakuha nyo? At isa na rito yung mga gang stalker na itong putang inan to. Itong mga gang stalker na mga tao nila. Nakuha nyo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, once na may nalaman kayo na minamanipula kayo, sinisistema kayo ng ganito, kumuha ka ng barilin mo. Kung dito sa Cavite, influensyado ka sa dito sa Cavite, mga kamag-anak mo yan, kumuha ka ng barilin mo. Huwag kang matakot. Bakit? Ilang babaril sa kanila? Wala ka namang ginawang masama. Diba? Okay. This is John Salgado. Susunod na ulit at marami pa akong gustong kwento sa inyo. Kaso nga lang marami magpapahinga muna ako. Bye-bye na ulit.